Sino po dito ang punong-puno ng pag-asa ang buhay? Sino naman po dito ang nawawala na ng pag-asa sa buhay? Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sino po dito ang punong-puno ng pag-asa ang buhay? Sino naman po dito ang nawawala na ng pag-asa sa buhay? Ang tanong ko po sa pareho sa inyo ay ganito. Saan o kanino nyo hinuhugot ang pag-asa ninyo? Kasi po ito ang magdedetermine kung legit, kung matatag, kung tunay, kung mapamatagalan at maaasahan ang pag-asa natin. Alam po natin pare-pareho ang nagagawa ng pag-asa sa buhay natin. Ito isa sa mahalagang dahilan kung bakit tayo bumabangon sa araw-araw. Kung bakit ka patuloy na nag-aaral at nagtatrabaho kahit napapagod ka na. Kung bakit ka patuloy na nagmamahal kahit minsan nasasaktan ka na. At kung bakit ka patuloy na lumalaban sa buhay kahit nahihirapan ka na. Naisip niyo po ba kung anong mangyayari sa atin kung wala tayong pag-asa na nadarama? In the first place, gugustuhin pa kaya nating mabuhay kung wala na tayong pag-asa? Sabi nga po minsan ng isang tao, huwag mong alisin sa tao ang kanyang pag-asa. Sapagkat baka yun na lang ang meron siya, mawala pa. Ang dahilan ay sapagkat anuman o sino man ang mawala sa atin, basta buhay ang pag-asa natin, makakaya natin. We will keep on going, we will keep on fighting, because our hope will remind us always that something good is still about to happen. May mangyayari pang maganda sa kabila ng problema. Ganon kahalaga ang pag-asa. Binubuhay nito ang ating buhay. Kaya naman, kailangan nating alagaan lagi ang ating pag-asa. At ang isa sa pangunahing paraan ng pag-aalaga ng pag-asa, siguraduhin natin na tama ang pinaghuhugutan natin ng pag-asa. Kasi kung gusto natin ng isang matatag na pag-asa, dapat matatag din ang pinaghuhugutan niyan. Hindi po kasi dahil pare-pareho tayong umaasa, ang ibig sabihin nun pare-pareho na ang ating pag-asa. Hindi. Pare-pareho tayong umaasa, pero hindi ibig sabihin pare-pareho ang ating pag-asa. Ang kalidad ng ating pag-asa dahil iba-iba tayo ng pinaghuhugutan ng pag-asa. Aminin man natin o sa hindi, marami dito ang umaasa sa lakas at kakayanan nila. Lakas ako kaya ko yan. Kaya ko ito. May iba sa atin umaasa sa pera nila, sa kapangyarihan nila. Basta meron tayong pera, basta may nakapondong pera.
Huwag kayong mag-alala. Kayo matakot. Yung iba, ang pag-asa, nasa iba. Sa ibang tao, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Basta nandyan ka, basta tayo magkakasama. Kahit anong problema, makakaya. Di po ba? No wonder, maraming tao ang bigla na lang nawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi yung lakas natin, bigla na lang mawawala yan. O kaya unti-unti tayong hihina. Pati ang ating kakayanan, unti-unti mawawala yan. Pasensya na dun sa movement ko, hindi ko maitaas yung castle. Sakit yung likod ko. Kaninang madaling araw, pagising ko, muntik na akong mahisa sa lawal. Gumagapang ako papuntang CR. Sabi ko, ano ba ito? Ang bata-bata ko, nirarayuma yata ako. Ang pera nauubos. Ang kapangyarihan nawawala. Hindi man maubos ang pera o kapangyarihan, anong silbi niyan sa harap ng isang malaki o matinding problema o karamdaman? At ang tao, gaano mo man kamahal o gaano mo man kasiguradong nagmamahal sa'yo, pwedeng mawala. Di man mawala, pwedeng magbago. O di ba? Si LeBron James ngayon, nakakala mo magtatapos ang karir ng Lakers? Franchise player ng Lakers ngayon, parang hindi na pinanghihinayangan ng Lakers. Kahit umalis. O wag na tayong lumayo. Justin Brownlee. Baka nakakalimutan natin yung mga heroic acts na ginawa niya para isalba at bigyang karangalan ng ating bayan. Including yung 2023, panalo ng Pilipinas kontra China, yung ang lamang ng China ay 7 points, under 2 minutes na lang. Akalain mong siya, sunod-sunod ang miskor ng 8 puntos? Nakakalimutan na ba natin yon? Ngayong naka-score lang siya ng 5 points lang yata kontra New Zealand. Ang dami ng Pilipinong nagbabash sa kanya. Dapat daw palitan na. Natalo daw dahil sa kanya. May nag-comment pa. Nabigyan din yata ng maleta. Yung Pinoy, grabe. Ang tao, mabilis magbago. Kaya huwag kang masyadong umasa sa tao. Baka madismaya ka rin balang. Sakto rin, napanood ko sa isang interview o sa isang content. Si Paco Aris Pacotiaga, yung drummer dati ng Intro Voice, yung kumanta ng Di Na Ako Aasa Pa, siya pala sumulat nun. At yun pala ay hango sa kanyang sariling istorya. Nag-break daw kasi sila nung girlfriend niya dati hindi si Geneva, ano ba naman? Meron pang isa Melissa. Yun, si Melissa. So, dahil mahal pa rin niya, he wanted to win her back. Ginawa niya, konting naipon, hindi pa siya sikat. Punta siya ng Blue Magic. Binili niya yung malaking teddy bear. Di ba? Yung mga kaidadan ko, yung Blue Magic, malaking teddy bear. Binili yun Paco. Kasi yun ang alam niyang gusto ni Melissa. On his way out, nakita niya si Melissa. Akalain mong nagkatinginan silang dalawa. Pero hindi sweet yung eksena. Kasi nakita niya si Melissa, may ka-holding hands na iba. At parang hindi daw siya kilala. Tiningnan siya. Pero umarto na parang hindi siya kakilala. Nakita rin yung teddy bear na dala niya. Na alam naman ni Melissa na yun ay para sa kanya. Pero parang wala lang. Sakit nun, di ba? Doon daw nanggaling yung lyrics ng kantang, naglalakad hawak kamay, tila ba ligaya nyo'y walang katapusan.
ang nakaraan nating dalawa. Di ko na makita sa iyong mga mata. Di na ako aasa pang... tama na, tama na. Yun yung istorya, yung song na nag-hit noon. Pero, kinakanta pa rin hanggang ngayon. Mag-hit ba yon kung walang maraming nakaranas noon, mula noon, hanggang ngayon? Kaya, wag masyadong umasa sa tao. Kahit yung anak mo na shinower mo ng pagmamahal, hindi garantiya na hindi kanya makakalimutan. Hindi garantiya na hindi siya magbabago sa iyo, lalong-lalo na kapag meron na siyang sariling pamilya. Yung minamahal mo, hindi garantiya na lagi yang nandyan para sa iyo. Mahal ka man yang totoo, pwedeng magkasakit, pwedeng... Basta! Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, hindi naman hope o umasa sa bagay eh. Umasa sa tao, no. Umasa sa Diyos. Hope in God. Hope in the Lord. Yan ang makikita natin sa ating unang pagbasa. Ang sitwasyon ng ating unang pagbasa, wala na yung templo ng mga Hudyo na napakahalaga para sa kanila. Pero anong sabi Prophet Zechariah? Shout heartily, O daughter Zion. Sing for joy. Ang konteksto ng panawagan ni Zechariah, wala man tayong templo, na wala man sa atin ng halos lahat, umasa tayo sa Diyos. Huwag tayong mag-alala. Makakabangon tayo, makababawi tayo. At yun nga nangyari sa kanila. Kaya sa ating ebanghelyo, ganun din ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Ano sabi niya? Come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa kung sino o kung saan. Sa Kanya lang. Sapagkat siya lamang talaga ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Now, siguro naman you will all agree with me na ang pinakakabaligtaran talaga ng kapahingahan, hindi naman trabaho eh. Yung totoong kapahingahan ang kabaligtaran niyan, hindi naman trabaho, kundi kawalan ng pag-asa. Kasi yun talaga ang hindi nagbibigay sa atin ng pahinga, yung kawalan ng pag-asa. Gaano man karami ang ating trabaho, basta punong-puno ng pag-asang puso natin dahil may nakikita tayo at may in-expect tayong maganda. Kakayanin natin ano man ang trabaho. On the other hand, kahit walang trabaho, kahit konti ang ating trabaho, basta walang pag-asa sa puso natin dahil parang wala tayong nakikitang magandang nangyayari at hindi na rin tayo umaasang may maganda pang mangyayari. Ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin ang sitwasyon. Ganun pa rin yung tao na ipinagdarasal nating magbago. Ganun pa rin ang sakit natin. Doon tayo mapapagod. In our hopelessness, yun ang nakakapagod. At yun ang gustong solusyonan ng Panginoon. Doon niya tayo gustong bigyan ng kapahingahan. Kapag tayo mayroong kawalang pag-asa na naranasan. Hence, yung sinasabi ng Panginoon dito, come to me. Ang ibig sabihin nito, trust in me. Hope in me. So that in your hopelessness, I can give you rest. Magtiwala ka sa akin. Umasa ka sa akin. Kailangan pa rin nating umasa kasi hindi naman ibig sabihin ng pahingang sinasabi ng Panginoon dito ay definitely wala na tayong problema eh. Kung napapansin niyo po, hindi naman niya sinabing, come to me, all you who are burdened, and I will give you rest. At wala na kayong ibang tatrabahuin, wala na kayong ibang gagawin. No! Ang sabi niya, magaang dalhin ang aking pamatok. Magdadala pa rin tayo. Pero magiging magaan na ang pagdadala. Kasi kasama na natin siya. At yun yung pahinga na gusto niyang ibigay sa atin. Hindi yung pahinga na kawalan ng problema. Kasi alam naman natin, hindi mangyayari yon. Masolve man ang isang problema,
mapahinga man tayo sa isang problema, makakaranas pa rin tayo ng problema habang tayo nabubuhay. Kaya't ang pahinga na sinasabi ng Panginoon dito, may gagawin ako na pabor para sa iyo, para sa ikabubuti mo, sa kabila ng problema mo, hindi kita pababayaan. Hindi niya basta sinabing, come to me. May kasunod I will give you rest. At yung rest na yon, yung assurance na ano man ang mangyari, nandito ako para sa iyo. Kaya nga ang Panginoon ang pinaka may karapatang magsabi sa atin, rest assured. Ang ibig sabihin ay ipanatag mo ang loob mo. Huwag kang mag-alala. I got this. Hindi kita pababayaan. Yung pahinga na sinasabi ng Panginoon ay yung pahinga niya, kung natatandaan ninyo na habang bumabagyo nasa bangka siya at ang kanyang mga disipulo, mahimbing ang tulog niya habang bumabagyo. Kasi alam niya, hindi siya pababayaan ng Ama. Ito sana mga kapatid ang hilingin nating pahinga. Huwag nating hangarin yung pahinga na totally walang problema, totally wala tayong alalahanin, totally wala tayong mga pagsubok na maranasan, mapapagod lang tayo na hangarin yan. Hindi mangyayari yan. At baka ma-disappoint pa tayo, baka magalit pa tayo, magtampo pa tayo sa Diyos. Hindi naman yan ang pinangako niya sa atin. Ang pinangako niya sa atin, not a problem-free life, pero isang buhay na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Dapat maging sapat na yun para sa atin, para magkaroon tayo ng kapanatagan at kapahingahan, ano man ang problema na ating maranasan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringkin ng Diyos ang samo. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magtiwala sa iyo na ibatay ko ang pag-asa ko sa iyo. Yung pag-asa na sa kabila ng anumang mga maranasang problema, hindi mo ko pababayaan. Ikaw ang bahala sa akin. Gagawin ko pa rin ang dapat kong gawin. Magpapakabuti pa rin ako, didiskarte pa rin ako. Pero ang lahat ay ididepende ko sa iyo. Kasi hindi ko kontrolado ang lahat. Ikaw ang may control sa lahat. Kaya ikaw ang inaasahan ko ng higit sa lahat. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo.
Sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. sa'yo Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari. mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.